Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:02. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning mga kabyanan. May mga gagit sa mga nag-tune in for this edition. Being pabyanay ni for this edition is a Tuesday, July 8, 2025. Sa aton sa inyong pagpangalaga diri sa programa ang balita issue kagiban pa. Mga update mga kabyanan kag nagakalatabo no sa aton sa iya palibot, particular diri sa Western Visayas. Mga programa sang gobyerno ang aton sa iya gidabantayan isa man sa mga nagapanguna nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ining P20 ukod ang 20 pesos nga bugas no per kilo ang aton sinigid batayan, particular man sa pagpatuban diri sa Western Visayas. Ang aton sinipagbantay sa bahin sang probinsya sang Iloilo nga kung sa diin ginisol no ang pag-launched sini sang amo iya nga programa benteng bigas meron na. Iya sini ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang initial naton nga nakuha last time was that July 15 no ang ila sini nga pag-launched sang amo iya nga programa. Pero nakuha naton sa pila ka mga pagpahayag sinigid lang mga aga ang Iloilo Provincial Government kag ang ila sini paglunsar will be on Malandayan man subong ya sa ato sa pagkuha sang report from the province of Quibaras. Ang Benting Bigas meron na program hiwaton subong ang pag-launched sini no July 8 sa Kapitolyo Provincial sang Guimaras sa San Miguel, Jordan. Kaon nato ng detalye later on pero unahon naton ang paghibalo sa pinakaulihing lakat sang panahon subong iya nga adlaw sa bahin sang Pag-asa Iloilo sa aton nga linya si Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Leonor, mayong aga nung lakat sang panahon subong iya nga adlaw. Hi, hello everyone. Mayong aga. Aming nga naman weather update para sa subong nga adlaw Tuesday, July 8, 2025.
So subong wala naman ang kasama din ang monitor na LPA or bagyo sa sunod ng ating Philippine Area of Responsibility. Samtang Southwest Mindanao naman nag-process sa bilog na portion. Dahil naman sa Western Visayas, maka-experience ka tayo sa magalugal-umon, sa magalugal ng kalamatan, na may mga isolated na pag-ulan, pangalasag panag-uong, so binagad sa hapon sa pag-ipon, tugas ng Southwest Monsoon. Mahina tugtog makasaraw naman ang hawin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon Southwest sa magadalasang makanay tugtog makasaraw ng pagbalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin general na sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagdipla kami ng 5 to 33 a.m. So magatunod in 6 to 16 p.m. karon sa hapon. So gamay na natin may test weather update. Halimulit may ining na Doppler station. Ako si Lenore Sylvester. Madamo din na. Salamat. Yes. Ay man sa mga disturbance outside the Philippine Area of Responsibility? Sa subong man may monitor kita mga cloud clusters sa tapo isang ating Philippine Area of Responsibility. So continuous monitoring kita man kay possible basit na develop siya into LPA pero sa subong cloud clusters pa lang man siya. Ay mga area subok ang nag-inulan sa parts ng Western Visayas? Kamagan, ma'am? May part subong sa Western Visayas na nag-inulan? Sa subong man wala man kita may ginamonitor pa man nga may mga significant bigla pag-inulan sa Western Visayas. Okay, sige. Leonor, salamat, Gid. Salamat man, ma'am. Yes, mayong aga na batian mga kabyanan pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang pinakaulihing lakat sang panahon subong adlaw. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mga kabyanan, it's 9:09 sa ato sing pagpangalagad sa programa. Magabaton kita report from field. Ang paghibalo naton mga kabyanan sang ining pagpatuman sa programa sang Provincial Health Office tuoy sa immunization sa mga kabataan. Magluwas sa dengue, may mga iban pagid nga mga ginabantayan no. Ang Health Department, particular man diri sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo, pero kuhaon naton ang mga data detalye tuhoy sini sa ginapatuman karon sang province of Iloilo sa idalom sang Provincial Health Office ang programa o kung pagpatuman sining programa nga immunization sa kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Paano ito ng report ko detalye from Miriam Grace Erenieta. Yan, good morning. Miss Bing, good morning no. Ginapangin bulahan sang aton nga Iloilo Provincial Health Office ang aton no tanan nga mga local government units sa province of Iloilo sa ilaya nga partisipasyon sa aton nga pagpatuman no sa immunization program o kon paglabot no sa aton nga kabataan para nga mangin fully immunized ini sila no sa tuig 2024. Gipahayag diri Miss Bing no sang aton nga Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion nga miara kita sang 5 ka mga local government units nga nakalabot ya sa target nga 95% sang aton nga Department of Health. Lawago naton Miss Bing no ano bala ining mga barangay una diri ang may pinakamataas nga numero no sang accomplishment sang fully immunized child ang Banwa sang San Enrique with 105.44%, kinsundan ini no sang Banwa sang Kabatuan with 98.66%, nagapangatlo diri no ang Barotac Nuevo with 97.24%, Tigbawan with 96.40%, kag ang Banwa sang Miag-aw 95.50%. So pahayag diri ni Miss Bing no ni Doc Quinion ano ba lang rason no nga ati ining kabataan niya nakalabot no sa or naka-reach no sang ilang nga target nga 95% pasaka. Una diri Miss Bing no gipahayag ni Dr. Quinion nga dako diri ang role no sang leadership and governance sa aton nga mga local government units sa pagpangunahan sang aton nga mga local chief executives no kay sila ini no ang
support no pag-abot sa financial and logistics nga support no nga ginahatag sa aton man nga mga nagapang bakuna. Ikaduha diri Miss Bing no ang empowered workforce buot silingon no pinaagi sa bulig sang aton nga mga municipal health offices, sang aton nga National Immunization Program coordinators, despite no madamo sa mga programa nga gina-implement no ang aton nga DOH or ang aton man nga provincial health offices, still no ang aton nga mga NIP coordinators kag MHO wala gid nagapabaya no sa pagbulig no or pag-reach out sa kabataan or sa mga ginikanan no para nga ti mangin fully immunized ang aton man nga mga kabataan. Ikatlo diri Miss Bing no ang effective nga risk communication kag vaccine confidence buot silingon kinakapacitate diri no ang aton nga mga barangay health workers and at the same time no ang mga nagapamakuna o kung mga naga-immunize no ginatuluan sila Miss Bing no kung ano bala ang importance no sang bakuna and this no ang mga ang aton nga mga nagabakuna amo man ini sila ang nagatudlo sa mga tao or sa mga kinikanan naton no kag naga-clear out no sa mga misconceptions na tuhoy no sa aton nga bakuna kag ang ikaapat diri nga gina-attribute no sang aton nga provincial health office nga abala mataas ang aton nga vaccine nga coverage no kon FIC coverage amo ini Miss Bing no ang pag-establish ang aton nga mga LGUs sa mga schedule makita naton Miss Bing no sa mga rural health units naton no kon sa mga barangay hall no ginapaskil dira ang mga schedule kung saan no ang aton nga mga immunization schedule. So mahambal nato Miss Bing no nga kung ang isa ka bata fully immunized siya Miss Bing no kung ginahatagan ini siya no sa nga bakuna at birth no sang for example sa at birth gate ginahatagan ini siya sa BCG kag ining BCG Miss Bing no isa sa mga sakit sini nga malikawan sa bata naton amo ang tuberculosis. Sa at birth man ginahatag man naton ang hepatitis B vaccine nga kung sa diin no malikawan ang hepatitis B. Pag-abot ya sa first visit o kon 1 and 1/2 months ginahatagan diri sa pentavalent vaccine, lakip man no sang oral polio vaccine kag sang aton yung pneumococcal conjugate vaccine. Pag-abot sa second visit Miss Bing no madamo pag diri ang ginahatag naton lakip man diri ang aton nga pentavalent vaccine, lakip man ang oral polio kag ang pneumococcal vaccine. Same true with third visit no pero ang nagdugang diri is ang inactivated polio kung sa diin no malikawan diri ang polio nga masakit. Pag-abot sa 9 months ginahatag diri Miss Bing no ang lakip man sa gihapon ang polio vaccine or inactivated polio vaccine naton kag ang aton nga measles, mumps, rubella vaccine kung sa diin ginalikawan diri no or malikawan ang mga masakit kaangay sang tikdas, biki, German measles kag sa 1 year no or sa ika-5 nga visit still ginahatag diri ang MMR naton. So amo ini siya makabig naton nga fully immunized ang aton kabataan. So kinahanglan dapat nga ti ang bata nakabaton sang 1 dose sang BCG vaccine, 3 doses sang pentavalent vaccine, 3 doses sang OPV, 2 doses sang MCV sa 12 months o kon isa ka tuig Miss B. Target na siya yan no nga edad nga bata. Yes, Miss B, may ara ini siya ginahatag no nga bata or edad like for example sa first visit naton 1 and 1/2 months, sa second visit 2 and 1/2 months, sa third visit naton 3 and a half months, sa fourth visit 9 months kag sa fifth visit naton 12 months o kon 1 year old. So amo ini siya may ara ini siya kumbaga no nga ginahatag sa mga ginikanan naton nga checklist no kung sa diin no ginahatag nila ini once nga magagto sila sa RHU naton o kung sa mga barangay health center or barangay health centers for example after nila no nga nakapabakuna sa ilang mga bata Miss. So religiously dapat sundon ina. Yes. Ay para malikawan na tong mga na-mention nimo nga mga balatian. Yes, correct ina Miss Bing no. Kinahanglan gid nga ti ang kabataan naton Miss Bing no fully immunized para nga ti for example malikawan nila diri ang TB, hepatitis B, ang polio naton, meningitis laki pan diri ang tigdas o kag ang German measles naton amo ini ang ginakampanya sang aton nga DOH sang aton man nga provincial health office amo na ang kinahanglan Miss Bing no sa kabataan naton kag sa mga ginikanan naton no aware ini sila no kung may ara sila na miss out o kundi manggani no may ara sila no nga nalakangan kiti kinahanglan Miss Bing nga antes maglabot sa 12 months or 1 year old dapat ang bata nila
fully immunized na. So, bali kompleto. Kompleto na, Ms. B. Kulang. Yes. On top pa ina sa ginahatag pag naton nga mga routine vaccinations Ang naton. polio, mga muna. Yes, ang aton nga, for example, no, pag lagpas nila isa ka tuig, wala na nag-stop no sa 12 months ang paghatag naton sa bakuna, but even no nakalagpas na sila sa 1-year-old, no, kinahanglan sa gihapon nga maghatag kita no sang aton nga mga vaccine. For example, no, sa grade 1 or 6 to 7 years old, ag sa grade 7 or 12 to 13 years old, may ginahatag kita sa gihapon, Ms. B, nga measles rubella vaccine. Amo na makita no sang aton nga mga kauturan sa una may ginapatigayon kita nga school immunization program man kung sa ino nagakagtugid mismo ang aton nga DOH nor ang aton nga mga nagapang bakuna sa aton nga mga eskwelahan kag ginahaylo ini sila nga ti kung pwede nga makapabakuna sa gihapon despite nga ti lagpas na sila 12 months or 1 year old. And ang hindi lang inaamo ng strategy ha, para makompleto, masuyod ang mga wala pa nakabakuna. Gabarangay-barangay sila, di ba? Correct, Ms. Bing, no? Sakto ina, Ms. Bing, no? Isa man sa gipahayag no, ni Dr. Quinyon, nga ti, ang aton nga mga, for example, mga barangay health workers, naton sila gid ini ang nagapamalay-malay. Kag gina-explain, gid ikiti mi ara, kita sa gihapon nga mga ginatkanan, nga nakulbaan, magpabakuna ng ilang kabataan, kay di ba si hila naton, o kung may side effects, pero pinaagi no sa mga barangay health workers naton, nga ti, sila ginakapacitate man naton, gina-explain sa mga ginikanan naton, nga ti, iniyang bakuna, ginahatag naton, hindi ini siya kumbaga bag-o Ms. Bing, no? Dugay na ini, tested and proven na, nga ti, ini, no, makapugong sang pila ka mga masakit naton. Ti, sa mga ginikanan naton, nag-worry after bakuna, gahaba sila nga gay ng hilanat ang ila kabataan. Pero usually, Ms. Bing, no, ini nga mga hilanat, normal, ini siya kumbaga, no, nga epekto no sa lawas ng isa ka bata. Pero ginapahayag man din or pahayag man sa aton no nga PHO o sa aton nga mga manugbakuna nga ti kumakabatsyag no sa hilanat kung malawig na gid, Ms. Bing, no, pwede gid sila makapalapit sa aton no nga mga RHU. Pero ang punto diri, Ms. Bing, is safe no ang aton nga bakuna nga ginahatag. And may ginhatag nga number of target sa mga kabataan ang PHO kung pila ang ila sa niyang pangbakunahan this 2025? Yes, Ms. Bing, amo pa na ang aton ginahulat-hulat no nga information kung for 2025 pila ba na no ang aton nga target, but this no ang so far no ang accomplishment pa lang naton for the year 2024 ang aton diri nga nakaptan. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much for a comprehensive report from the provincial government, particular Provincial Health Office, from our beat reporter man, no, si Marian Grace Aranyeta. Thank you gid yan sa amo iyang report. Follow up naton ang pila pagid ka mga programs sang PHO sa bahin sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. From the province of Iloilo, hibalo nato naman iya sa bahin sang probinsya sang Guimaras, kay ang gobyerno provincial sang Guimaras mga kabyanan umpisa na sa sining benting bigas meron na program kon BBM program subong iyang adlaw ang paglunsar sinino and hiwaton man ini sa bahin sang provincial capital sang Guimaras no sa San Miguel Hordan. And ang ini nga programa subong ini nag-umpisa na siguro I guess no kag no less than the Department of Agriculture under Secretary Engineer Roger Navarro ang dinapit subong iyang aga sa amo iyang paglunsar sining BBM ang programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sining sa idaloman sa Department of Agriculture. Si Paul Tarosa sa amo iyang kahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Paul, mayong aga, kumusta dira? Mayong aga, Miss Bing, kag sa tanan naton nga tagpalamatik live kita diri sa probinsya sa Guimaras sa dinigalunsar sa provincial government ang ginawa pantayan ni Miss Bing, no? Ilan na ni kabulan na ginaulat sa mga taga-Guimaras yung benteng gas meron na program sa aton gobyerno, no? Kag sining ceremonial launch ginalauman Miss Bing, no, nga magapadulong diri sa Department of Agriculture under Secretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization
Roger Navarro, o man si DA Region 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, kag Food Terminal Incorporated President and CEO Mr. Joseph Rudolfo. Ginalauman man nga magabi-abi sa mga bisita naton sa Governor Maria Lucille Nava kag Congressman JC Ramanava. As part sang launching Miss Bing, 1,000 households from 5 municipalities ng probinsya ang makabakal sang bugas sa balor nga 20 pesos, marking the first phase sang full program rollout. Nauna na napayag si Provincial Agriculturist Alvin Nava Miss Bing nga ang Guimaras nag-sign sang Memorandum of Agreement with Food Terminal Incorporated nga mag-procure sang 5,000 bags of rice alin sa National Food Authority. Ang program nag-target na makabenefit sa 25,000 households sa bilog na probinsya sa Guimaras. Kada household makabakal Miss Bing sang 10 kilos of rice kada household. So, lako na ini nga bagay, no? Para sa mga kauturan ta. Kasi naka-istorya kita sa pila ka mga residente diri nga kalipay kit sa sining nga programa kay makatipid kit sila kay ang matipid nila magamit nila sa ilang pag ilang kinahanglanon sa ilang balay kag suno gani kay Sir Alvin Nava sang Provincial Agriculturist Affairs Services ang inisyatibo isang direct response sa panawagan sang President Ferdinand Marcos to ensure food security kag mag-provide sang relief sa aton nga mga kauturan. Produkto ini isang strong collaboration between the national kag local government. Ang ini nga programa is made possible pinagi sa cost sharing scheme. Mas Bing, at least maintindihan sa ating mga kauturan yung national kag provincial government nag-abaga isang 6 pesos and 50 centavos, bringing the rice retail price down to 20 pesos per kilo. So sa siningang mga tinion, ginaulat-ulat nato ng mga bisita, ang mga beneficiaries, mga residente, may master list lang. After sila, mabayad sila. After sila, after bayad nila, makuha nila ang bugas karon after launching this week. Yes. Well, basi kung may maara kita dara nga makuha nga mga beneficiary bala o kung mga ara dara sa o pwede na sa reaction. Yes, Miss Bing, tiwana to diri no maka-interview no sa mga residente no. Tayo na ton maka-bulong diri. Okay. Sa siningang mga tinion ano pa ba wala pa man ko isang program mamagpakita di kay tatay taga-diin ikaw tayo. Yes, actually ganito ang province of Okay. Ano babalin siya? Tay, ano gani imong alan? JR, si Tatay JR, ari diri no, magpakalman sa bukas sa Misping. Ano ka dako nga bulig ini sa imo Tay JR kasi magpakal ikaw sa barato nga bukas? Ayaw nga bulig eh. Ayaw nga bulig. Salang. Huling. So, sunod kay Tatay JR, nakukit na bulig na Misping. Inventing bigas pero na program. Iti, sunod siya nagpakuling ini siya. So, hindi natin makitaan kasi 20 pesos na Misping. Yes, usually mga pila ang presyo sa bugas nga ginabakal nila. Comparing sa 20 pesos, kag ang bili nga nabilin, for example, hindi kita magsala, Miss Bing, mga dira-rate sa mga 40 pesos, 40 to 50 pesos ang bugas sa merkado. So, kung makabakal sila sa 20 pesos na bugas, may 20. 30 pesos, 20 to 30 pesos, yun ang matipid nila eh. So, dira naton matipan na Big Health Kit ng program ni President Ferdinand Marcos sa mga kauturan naton. 5,000 bags ang initial na i-procure, pero ang goal gid sa isang probinsya tanan sa probinsya maka-benefit more or less 25,000 households. Yes, today balita na nga 25,000 pila pa lang ang ina-target. Ang target sa buong Miss Bing, 1,000 households alin sa 5 banwa sa probinsya sa Guimaras.
So, amo na ang target subong 1,000 households. So, sa sunod ng mga adlaw or sa sunod ng mga adlaw or mga sinimana, ang target sila nga matamat maging available sa tanan. Pero ang focus ito ang vulnerable sector. Yes, actually, ang province na-mention kung pwede natin ma-occupy ang factor din sa kanya para mas marami karoon ng aton communication kaya mas marami ang viewing niya sa parte na padayon ginpaisip sila kay sa Provincial Administrator Raul Banyas may ara sang ginahulat nila nga fund, no? Ang instead of July 15 August na lang puno. No, kaya ginahulat nila ang program. Sa nadumduman naton diri sa probinsya sa Guimaras, sang Manggahan Festival Miss Bing. Ano na to kung may gina-import na sila. Kag after sa kabulan kag to nga natigayon kit nga ma-launch subong adlaw ining Benteng Bigas meron na program diri sa bahin sa Kapitolyo Provincial sa probinsya sa Guimaras. Once again, please settle down everyone. Please find a comfortable seat with you. But we will suggest you to occupy sa karon Miss Bing. Sa karon Miss Bing, way pa ka ginabot diri mga officials. Abang mga residente subong muni matamat sila plastar. Kaya makita naton na damo-damo ang mga households alin nga daan sa lima ka banwa sa probinsya sa Guimaras 1,000 households nga daan. So may process yun katulad ka una sa master list verification kada banwa may ara kasi kung ma-verify nga ara kada mabayad ka after sa payment makuha mo na ang bugas na imo so ang pwede lang kada household 10 kilos para nga tanan maka benefit. And ang Department of Presensya Bisbing sa karon ang mga tugbangan naton ni try naton Pilipina nakita naton si Sir Ugatis. Basi yes. Detail ka tinguan nato no kaya nagkagina nakita nato likot si Sir Joseph. Beyond here, Kasi nga tinion, Miss Bing, no? Plastar pa sa mga potential government na mga beneficiary. Makita na ito, damo-damo and target. Sining 1,000 households. Pero kung kita mo daw bugas, yes, Miss Bing. Makita na ito rin bugas. Yes, Miss Bing. Kita na ito quality man ang bugas na ikabalik siya. Kaya mo ni isa ka concern na nakita na ito sa mga netizens na ang mga nila ang quality ba na mayo man. Kasi nakita na ito kasi sa mga nauna bala, mga nauna nga mga nag-launch sila ay magkata sa may labat ng mga kultura na ito na pabudyak sa ilang reklamo. Kasi halin siya sa National Food Authority na bugas. Kumbaga may counterpart ang national government, counterpart pa ng provincial government, kada muni ang ikabaligya sa aton nga mga kauturan sa balor na 20 pesos. Okay, so duga nga mga reports. Yes, Miss Bing. Yes, Miss Bing. Magkatutok lang, magpamati lang sa Yapon sa Radyo Pilipinas para sa duga ng mga updates sa launching sa Benteng Bigas Meron na program dito sa bahay sa probinsya sa Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, those and all bless at sa Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas Report. Mga kabiyanan po sa Rosa sa paghatag sa aton sa mga detalye, particular sa paglunsar, sining BBM o kon Benteng Bigas Meron na program, daraya sa bahin sang provincial capital, sang Guimaras, sa bahin sang San Miguel, Jordan. Ang ini nga programa nag-opisa kaina mga nay no kag padayon ng ila sa niya pag-arrange sa mga
patuman sining paghatag akon pagbaligya sang bugas mga kaabyanan. No less than the Department of Agriculture Undersecretary Engineer Roger Navarro ang lauman mga kaabyanan, and may mga presensya na dito sang Department of Agriculture Region 6 officials sa amo iya nga kahiwatan. Radyo Pilipinas, report. Thank you very much, Walter Rosa sa bayan sang Jordan, Guimaras. Balik kita, pero bago na mga kaabyanan, luyag ko lang tamyawo, no? Ang mga nakatune din sa aton this morning, sa aton sining pagpangalagad sa program, in lieu of JP Hervas subong iyang edisyon nga Martes. Si Ervin Pabiona, ara sa may Colasi Antique. Good morning, halong gid, no? And also luyag naton tamyawon si Stephen Nierves. Sir Stephen, good morning sir. Shout out from Gresik, Surabaya. Thank you good sir for tuning in sa Radyo Pilipinas. And shout out sa PGBI Guardians Colasi chapter. Nagapamati man sila. Thank you very much good sa mga sirs naton dira kag PBI Guardians Colasi chapter. Thank you for tuning in. Maghahatag ako mga kaabyanan pila ka mga plugs, dugang mga impormasyon kag mga balita. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition.
More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 9:37 sa atos ng pagpangalagad. Dugang mga balita mga kabyanan, particular man sa mga programa, proyekto sa bahin sa Western Visayas, mga dalago nga proyekto diri sa rehiyon, no? Ang ginabantayan naton ining Panay, Guimaras, Negros Island Bridges Project, Regional Steering Committee, no? Naghiwat sila, nagtipon sila recently sa pag-discuss ang progreso na sa mga proyekto sa papanghanda man sa project manager nga si Engineer Erwin Aranas sang Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office. Ganpresentar sini ni Aranas, ni Engineer Aranas, ang estado sang detailed engineering design. So, ara na, presentation na sang DED, o kung detailed engineering design. Pakagang pagpanghanda man sini, kagiban pagid ng mga concern, may kaangtanan sa proyekto. Sa nahinibitan nga discussion, ang development program, development economic program, development, a Department of Economic Program Development, Regional Director, si Engineer Ariseo Casing Jr., nagtumod gid sa importansya sining proyekto, kag stricto nga gid tumod ba niya ang timeline sa pagpatuman na kag ang benepisyo sining project, economic benefits sini. Ginapahayag man niya ang kinahanglanon gid ang ini nga project para sa mabakod nga kolaborasyon sa mga stakeholders kag ang pag-sustain sini sa suporta, pag-sustain sa suporta para masigurado ang nga mangin successful ang amo nga project kag timely nga pagpatuman sini. Sa karon, ang final detailed engineering design nagalapit na nga makompleto kag isubmit ini sa Economy and Development Council anay NEDA board sa third quarter. Kag iaprubahan ini ang civil works nalauman nga mag-aumpisa naman sa July 2026. So, na ang pila sa mga ginahulat naton mga kabyanan, isa sa dako nga mga project sa bahin sang Western Visayas, connecting Panay, Guimaras, and Negros. Magluwas sa Halao River Multipurpose Project Stage 2, ang manugtapos naman this year, kag ang fully implementation will be on 2026-2027. So, hibaloon taman na ang updates na mga kabyanan since nga ginamonitor naton ang pagtapos man sang ini nga project, ang mega dam sa bahin sang Kalinog, Iloilo. Tapos, ang ining Panay, Guimaras, Negros Bridges project, ang aton man nga ginabantayan mga kabyanan. Isa pa gid no, ang Department of Economy, Planning and Development na ang DepDev nagpanagbalay naman sang trabaho para sa bayan. Ang TBP Plan 2025-2024 Roadshow para naman iniiya sa Western Visayas. Ginhiwat ang amo iyang nga pag-convene sang July 2. Ginhiwat ini sa Cetadines Hotel diri sa siyudad sang Iloilo. Ang aktibidad isa ini ka plan of dissemination workshop. Nagalakip diri nga mga representante
gikan sa regional line agencies, mga local government units, academic institutions, and private sector groups. Si DepDev, Undersecretary for Policy and Planning Rosemary G. Idelion, nagpahayag ini nga may kinahanglan gid no para sa disente, kalidad kag green jobs nga malabot ang middle class society sa 2040. Ginhambal man niya nga nagaangot man ini sa permi bala nga ginaatubang nga mga obstacles sang pungsod, ang labor sector sang pungsod. Gintumod man niya ang kinahanglanon man gilayon sa sa sining advanced technological development, ang reskilling, ang women's active participation kag innovation. So meaning daw gina-acknowledge na gid ang partisipasyon sa kababainhan kag ang pag-reskill, no? Ang workshop tungod man sa local labor market situations. Ang mga drivers kag signals of change, mga priority, mga strategy kag mga sitwasyon sektoral. Sa Republic Act 11962 ukon aning TBP Act nagamando sa DepDev nga magpanguna man sa paghibo sa mga national plan para sa employment and recovery. Dugang pa nga ko sa diin si Rosemary Idelion na mo nagserbi nga resource person sa isa ka adlawon dissemination forum on trabaho para sa bayan Plan 2025-2034 nga roadshow for Western Visayas. Kag ang pag-explore sa ni sang labor demand, labor supply kag labor market governance kag ang ginatumod man nga future proofing sa labor market. Tumod man sini nga kinahanglanon man i-promote ang healthy business environments, quality labor supply, sufficient access to skills enhancement opportunities kag mga business regulations, mga maayo pagid nga kondisyon sa pagtrabaho kag ang pag-ambig sa mga workers welfare. Ang ining vision para sa mga Filipino nagatumod man para sa mas mabakod kag maginhawa nga panatag o kon mabakod nga pagpangabuhi. Pilay na sa mga balita nato mga kabyanan, magadulog naman ako sa makadali sa dugang ng mga plugs. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time mga kabayanan, it's 9:47 sa ato sinyong pagpangalagad. Sa ngalan ni JP Hervas, ang regular nga nagapungko sa sining programa. Ako naman si Bing Pabiona, mga partners ko sa technical side sa studio. Rochelle Jones Hotahero, nag-celebrate sa iyas nga kaadlawan kahapon. So, happy birthday, Jones. Sa bahin sa transmitter, abang nga partners, si Jeffrey Bitita. Mga reports from Polta Rosa, sa bahin sa Gimaras, mga kabyanan, ongoing ang ining program nga Benting Bigas Meron Up ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. May ara sang 1,000 ka mga beneficiary ang nagalinya sa karon para maka-avail o kung makabakal sining 20 pesos per kilo nga bugas sa idalom sang program nga BBM. Mga next month, iyan naman ilunsar sa province of Iloilo, gidahulat na lang ang budget para nga makahimo naman sang Memorandum of Agreement sa ilaman sa nga suppliers sang o sa NFA mga kabyanan. So, inaangaton man sini balantayan nga mga program nga ginapatuman sa national government. Report kaina from Provincial Health Office sa Iloilo from Miriam Grace Erenieta tuhoy naman ini sa vaccination sa mga kabataan. For those na may mga scheduled nga bakuna no sa mga inyo kabataan, inyo hinablos, remind per me no, and also sa mga health center may ara sang mga masako gid nga mga official, mga members sang health office no sang Department of Health to remind nga may ara na sang vaccination. Dapat kumpleto gid mga kabyanan ang pagbakuna sa inyong kabataan. Thank you very much sa mga nakaupod sa aton for this edition. Ang aton sa diyang mga partners, mga nakalili sa aton for this hour. Kay Ervin Liwat, sabayin sang Kulasi Antique. Shout out sa mga taga Kulasi Antique. Also sa grupo Sinino, ang aton sa nga pagpanamayaw gid sa ila, no? Sabahin sang Kulasi Antique. PGBI Guardians, Kulasi Chapter, thank you very much. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon for this edition. Kay naman si Sir Stephen Nieves. So salamat gid. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.